binigyan ka ng additional, ginawan dalawa yung dashcam mo, yung pa yung tatlo yung binigay nung ahente dun sa kabila. Hindi nyo po ba naisip yung hirap nung ahenteng unang kausap nyo, paano kayo napa-approve? Wait a minute, 이게 뭐지? 내 심장이 놀랍다. 잠깐만 껴. 가만히 있어도 oh my gosh. 그저 you're my crush. Today's video, ang pag-uusapan natin ngayon is usapang freebies. Yun ang itatopic natin. Actually, papasok ako, duty kami ngayon sa SM Grand. So, magkita tayo. Tutuloy natin yung video in a while. The-drive lang ako. So, kita-kits guys. Magandang araw. So, ayun guys. Ang ganda kasi nung comment nung isang pamangkin natin sa TikTok. Medyo na-appreciate ko yung comment niya regarding sa pagiging ahente. Hindi ko alam kung followers siya or dati siyang ahente or talagang sadyang mabait lang yung nag-comment na yun. Nakakatawa kasi medyo na-hook niya yung attention ko dun sa comment niya. So yun guys, regarding kasi sa mga freebies at saka sa processing natin sa car. Mas napapansin ko kasi lately talagang ang nangyayari, ang Pinoy, mas nahuhook sila dun sa mga freebies na pinamimigay ng ahente. By the way, traffic nga pala, today is November 8, Saturday. So medyo traffic kaya nakakapag-video ako pero nakatutok naman ako sa driving. Gusto ko lang share ng konting knowledge ngayon at saka story time para dun sa mga ahente at saka sa mga kapwa nating sales sa sasakyan. Hindi lang dahil tiga Mitsubishi ako whatsoever. So ayun, isa sa mga nasabi niya dun sa comment niya kasi minsan talagang sa ahente nang gagaling na yung mga additional freebies. Although, mapapansin mo kasi ang Pinoy, mas parang ang nakakaano, mas binibili na nila yung freebies kesa dun sa product. Like for example, sa amin yung sasakyan mas nahuhook yung attention nila dun sa mga binibigay na ganito. Minsan may libre pang iPhone, may libre pang sandamakmak na accessories ng sasakyan. Although okay naman, kumbaga marketing strategy namin yun. Pero bilang isang ahente kasi, ang nangyayari doon parang imbis na yung unit yung pagtuunan mo ng pansin, mas nakita mo yung list ng mga requirements, saka mas nakita mo yung mga list ng mga freebies niya. Like for example, bibigyan ka niya ng additional na ganito, bibigyan ka niya ng additional na ganito, minsan may pati mga appliances, TV. Hindi naman na kasi yun sakop ng Mitsubishi or nung ibang brand. Kumbaga, hindi naman yun yung binibenta namin Bakit doon tayo nagfo-focus sa mga freebies? Kumbaga, ano ba yung binili mo? Freebies o yung mismo kotse na sasakyan mo? Saka kung makakatulong ba yung sasakyan doon sa pang-araw-araw mo or hanap buhay mo? So, alam ko mga Pilipino talaga mahilig sa mga freebies yan. Nature na natin yun, hindi na natin mababago yun sa Pilipino. Pero sana unahin muna natin tuunan ng pansin yung approval ng bangko, kung papasa ba tayo sa approval ng bangko, bago yun dun sa freebies. Kasi ang daming lumalapit sa akin, ang daming nagpi-PM, ang daming kumakausap na hindi kami na-approve dito kay hindi kami na-approve dito dun sa branch na ganito. Sayang, ang dami kasing freebies nun Hindi naman po yung freebies siguro yung binili mo, yung sasakyan naman siguro kasi gagamitin mo. Although benefit mo yun, ang daming freebies. Like for example yung iPhone, syempre magagamit mo rin. Pero based talaga sa hindi nyo alam ang nagbabayad kasi ng mga additional freebies na ahente talaga. So, nanggagaling yun sa own namin packet. Kumbaga talagang sa amin na nanggagaling yun. Siyempre sasabihin na naman ng mga basher dyan, malaki naman kinikita nyo malaki naman yung komisyon nyo dyan Opo, totoo, medyo malaki yung komisyon namin kumpara sa ibang brand. Actually, yung mga friends ko nga ayoko na sabihin yung number 1 brand sa Pilipinas Maniwala ka sa hindi, ang kinukomisyon lang nila 3,500, malaki na yung 5,000. Ganun lang po talaga kalaki yung kinikita ng ahente, tapos hihingi ka pa ng additional freebies. Okay lang, sige. Kasi ang nangyayari naman po doon, ang hinahabol namin yung quality sales na tinatawag. Kaya lang, wag po tayo mag-focus doon sa freebies.
try muna po natin isipin kung ano yung madudulot sa buhay natin yung sasakyan na binibili mo. Malay mo, bumibili ka ng kotse para sa nanay mo, bumibili ka ng kotse para reward sa sarili mo dahil first time car owner ka. Mas maganda mag-focus ka muna dun. Wag na muna yung sa freebies kasi yung freebies napakadali na yan. Kayang-kaya naman natin ibigay talaga lahat ng freebies na kung anong pwedeng possible na ma-offer namin sa inyo. Kasi ako lagi kong iniisip pagdating sa mga binibentahan ko ng sasakyan. Gusto ko kasi yung magkaroon kami ng friendship. Hindi katulad ng iba. Ang nangyayari kasi dyan, kaya nagre-resign din yung ibang ahente dahil sa pinagdadaanan nilang hirap. Dahil ang nangyayari sa amin, para na rin kami negosyante. Namumuhunan din kami sa benta. Minsan namumuhunan kami sa Facebook. Dahil dun sa mga everyday boosting namin, maniwala kayo sa hindi, minsan 500 per day yung FB boosting namin para makilala lang namin kayo at kumuha kayo ng sasakyan. May mga previous video na ako regarding dyan. Ang daming basher talaga sa Pilipinas. Na keso pinili mo yung ganyang trabaho eh. Pinili mo yung ganyan. Well, ako kasi based sa 15 years ko sa Mitsubishi, mahilig kasi talaga ako sa kotse eh. Kaya nandito talaga yung puso ko kahit ang layo-layo ng course ko ng college. Pero, ang masasabi ko lang, pag sa akin ka kumuha, I guarantee you, dahil nga 15 years na ako dito, so hanggang hinuhulugan mo yung sasakyan mo, nandito pa rin ako, kasama mo ako dun sa journey mo, hanggang matapos mo yung loan mo. Kasi karamihan naman na kumukuha sa amin, talagang financing eh, hindi naman puro cash lang yung buyer namin. Siguro 10 out of 2 lang naman yung cash, karamihan talaga financing. So definitely hanggang matapos mo yung loan mo, kasama mo ako dun, yung mga concern mo sa unit, nandito ako. Kaya wala kang magiging problema sa akin. Kaya nangyayari ngayon yung nature ng sales sa amin based sa experience ko yung mga bagong ahente, minsan hindi tumatagal ng 1 taon or hindi tumatagal ng ilang buwan kasi nawawalan sila ng pag-asa. Kumbaga, etong video na to hindi lang naman para makabenta ako or para sa para din sa mga kasamahan kong ahente. Sobrang hirap talagang bumenta sa panahon ngayon kung wala ka talagang bagong strategy or whatsoever. Dumating na rin naman ako sa point na talagang parang bibigay na rin yung utak ko, gusto ko na rin umayaw. Pero kasi ang iniisip ko na lang, napakasaya sa sales, ang dami mo nakakausap na tao, ang dami mong experience sa mga experience, yung mga rejection, tapos pag na-release mo yung masayang kliyente, makita mo yung mukha nila, yun yung sobrang fruitful doon sa trabaho namin. Pero yun nga, mabalik tayo doon sa kwento natin. Siguro, bago ka kumuha ng sasakyan talaga, unahin mo muna yung saan mo gagamitin, kaya ba ng budget, kaya ba ng monthly amortization mo, kaya ba ng source of income mo na magbayad ng sasakyan. Huwag muna tayo doon sa mga posts, ang dami kasi talaga namin posts free yung ganto, free yung ganyan, worth 40,000 accessories, worth 40,000 accessories. So, siguro, pagtuunan mo muna ng pansin talaga yung sa sarili bago dun sa kukunin mong kotse, kung talaga ba mag-fit yun sa'yo. Nakaka-disappoint lang kasi minsan yung parang binigay mo na ng 0 down, tapos ang mangyayari, may gantong may katapat ka ibang kalaban, sasabihin binigyan ka ng additional, ginawang 2 yung dashcam mo, yung payong 3 yung binigay ng ahente dun sa kabila. Hindi nyo po ba naisip yung hirap ng ahenteng unang kausap nyo paano kayo napa-approve? Kung paano niya ginawa yung art ng application nyo yung para ma-present sa bangko yun. So sana, bilang ahente, ma-appreciate nyo rin yung trabaho ng mga kasamahan namin. Kumbaga kung hindi man kaming brand ang kukunin nyo, kung sa ibang brand man, focus ka muna sa isang kausap. Madali na yung mga freebies na hinihingi mo. Madali na yung gusto mong additional discount na hinihingi mo. Pero minsan, isipin din po natin, nagtatrabaho rin po kami para po pambayad namin ng bills. Hindi para mag-abono kami. Kasi talagang natutuwa ako dun sa comment nung isang follower natin. Talagang totoo po yun. Minsan 0-0 na kami, makabenta lang po kami. Totoong-totoo po yun. Ang dami pong dumadanas na ganun ng ahente. Sana bilang Pilipino, magtulungan tayo kasi talagang sa panahon ngayon medyo ang dami ng pinagdadaanan ng Pilipinas. Kaya for me, tulungan kita, tulungan mo ko. Hindi na po kasi to katulad ng araw na pera-pera lang ang pagiging ahente. Ngayon po may puso na po kami. Tumutulong kami at saka po ang trabaho po namin,
pinang-aalagaan po namin dito yung pangalan namin. So hindi kami tatagal dito sa trabaho natin kung masisira lang tayo dahil sa pera. So yun nga po, again, tulungan ko kayo, tulungan nyo kami. Wala tayong magiging problema. Magiging masaya pa yung pag-release natin. Tuloy po natin ulit yung video. Malapit na ako dun sa SM Grand. May trabaho pa ako ulit. Duty ako eh. Thank you guys!